po muli sa ating Soap Time or Seedlings Online Aral at Kumustahan. Noong nakaraang Sabado, napag-aralan natin ang patungkol sa tatlong magkakaibigan na sina Shadrach, Meshach at Abednego, kung paano sila naging tapat sa ating Panginoong Diyos. At ngayong araw, may bago na naman tayong matututuhan patungkol sa kwento ng dalawang magkaibigan, kung paano sila naging tapat, mapagmahal, at nagtulungan sa bawat isa. Pero bago po iyan, samahan po muna ninyo ako sa ating maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Sa panibagong buhay na iyong pinagkaloob mo po sa amin. Sa umagang ito, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral. Nawa po ang aming mapapakinggan ay aming maisabuhay at maging paalala po sa amin bilang iyong mga anak. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan mo po, Jesus. Amen. Maraming salamat, Seedlings, sa pagsama ninyo sa ating panalangin. Ngayon naman, samahan natin ang ating mga guro sa pag-aawitan at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Sama-sama po nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Magandang araw, Seedlings! Handa na ba tayo magpuri sa ating Diyos? Kung handa na, maaari ba tayong tumayo at samahan nyo kaming sumayaw? Kaya, tara G! Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag nagpag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag nagpag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nagnangaling. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Sa panibagong sigla. Ako ay tatakbo. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag nagpag-asa ko ay nasa'yo. Takbo, ngunit di maapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pag nagpag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sila. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sila. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nagnangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sila. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sila. Lilipad sa ibabaw ng bagyo na nagnangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sila. Purihin ng Diyos! Maraming salamat, Seedlings! Salamat, Seedlings, sa pag-awit at pagpuri sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, Seedlings, i-ready na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Mula po sa kanyang salita, sa aklat o sa ating mga Biblia, mula po sa 1 Samuel, Kabanata 18, 19 at 20. Tunghayan po natin, Seedlings, ang kwento ng dalawang magkaibigan na sina David at Jonathan. Kaibigang Jonathan at David.
Si Jonathan ang panganay na anak ni Haring Saul. Isa siyang matapang na mandirigma. Sinabi ni David na mas mabilis pa si Jonathan kaysa sa agila at mas malakas pa kaysa sa leon. Isang araw, may nakita si Jonathan na 20 sundalong Pilisteo sa isang burol. Sinabi niya sa sundalong kasama niya, sasalakayin lang natin sila kapag nagbigay si Yahweh ng tanda. Kapag sinabihan tayo ng mga Pilisteo na umakyat, iyon na ang tanda. Sumigaw ang mga Pilisteo, umakyat kayo at makipaglaban sa amin. Kaya umakyat ang dalawa at tinalo ang mga Pilisteo. Ibinibigay ni Jonathan kay David ang ilan sa sariling gamit niya. Dahil si Jonathan ang panganay na anak ni Saul, siya dapat ang susunod na hari. Pero alam ni Jonathan na si David ang pinili ni Yahweh na maging susunod na hari ng Israel. Imbis na mainggit, naging matalik na kaibigan ni Jonathan si David. Nangako silang poprotektahan nila at ipagtatanggol ang isa't isa. Ibinigay ni Jonathan kay David ang kanyang damit, espada, pana at sintron bilang tanda ng pagkakaibigan nila. Noong panahong tumatakas si David kay Saul, pinuntahan siya ni Jonathan at sinabi, "Huwag kang matakot, ikaw ang pinili ni Yahweh na maging hari at alam yan ng aking paama." Ilang beses ding nanganib ang buhay ni Jonathan dahil sa pagtulong sa kaibigan niya. Alam niyang gustong patayin ni Haring Saul si David. Kaya sinabi niya sa kanyang ama, "Magkakasala ka kapag pinatay mo si David. Wala naman siyang kasalanan sa iyo." Nagalit si Saul kay Jonathan. Makalipas ang ilang taon, magkasamang namatay sa digmaan sina Saul at Jonathan. Hinanap ni David ang anak ni Jonathan na si Mephibosheth. Na magkita sila, sinabi ni David kay Mephibosheth, "Matalik kong kaibigan ng iyong ama, kaya hindi kita pababayaan. Maninirahan ka sa palasyo ko at kakain sa mesa ko." Hindi nalimutan ni David ang kaibigan niyang si Jonathan. Ating natutuhan mula sa kwento ng magkaibigan ay ang pagmamahal sa bawat isa. Isa na rin na pinuri nila na para silang tunay na magkapatid at hindi naging mainggitin kung ano ang meron ang bawat isa. Tandaan po natin, siblings, tinuturuan po tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos na huwag nating kakalimutan ang ating mga kaibigan o ang mga taong tumulong sa atin. Gaya ni David ay patuloy niyang inalala kung paano naging mabuting kaibigan si Jonathan sa kanya. At ang ating memory verse sa mga oras na ito ay matatagpuan sa Kawikaan 17:17. Ang kaibigan niya nagmamahal sa lahat ng panahon, sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Samahan niyo po ako, siblings, sa ating panguling panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa buhay ni David at Jonathan na aming napakinggan. Nawa po ito po ay aming may sa buhay bilang mga bata, maging mapagmahal sa kaibigan, gaya po ng turo na iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin, sa tanging pangalan po Jesus. Amen. Maraming salamat, siblings. Ako'y nagagalak at marami tayong natutuhan sa araw na ito. Nawa po sa ating napakinggan, ito'y ma-share din po natin sa ating mga kaibigan o sa ating kapwa. Muli, salamat po, siblings. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado dito lamang sa ating Siblings Online Aral at Kamustahan. Paalam, siblings!